Dalawa pang lokal na kandidato ang pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil po sa mga kontrobersyal na mensahe sa kampanya. Ang isa ay gubernatorial candidate sa Davao de Oro na ilang beses nagbitiw ng mga bastos na pahayag tungkol sa mga babae. Ang isa namang tumatakbong konsehal sa Maynila, sinulatan ng COMELEC dahil may double meaning daw sa kanyang campaign jingle. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Campaign jingle ito ng vlogger na si Mocha Uson, kandidato sa pagkakonsehal sa Maynila. Pero hindi ito pasok sa panlasa ng COMELEC. Kaya sinulatan ng COMELEC Task Force Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections si Uson at tinukoy ang sexually suggestive elements nito. Maaaring maging dahilan daw ito para hindi mapag-usapan ng seryoso ang polisiya, pamamahala at kinabukasan ng mga komunidad. Itigil na lang po muna yung pagpapalabas niyan. Kung nagkagastos po dyan, ganun po talaga yung consequence niyan. Kasi sana po naman ay napag-isipan muna natin bago natin inilabas o bago natin ginamit yung isa pong materyales na maaari po maka-offend sa sensitivities and sensibilities ng mga tao, lalo na po mga kababaihan. Sabi naman ni Uson sa kanyang sulat sa COMELEC, inutusan na niya ang kanyang campaign team na itigil ang paggamit ng jingle. Nire-review na raw nila ang lahat ng kanilang content para matiyak na pasok ito sa standard of decency at akma sa public discourse and electoral engagement. Sulat pa lang ang pinadala ng COMELEC kay Uson, pero posible raw itong maging show cause order, depende sa gagawing hakbang nito. Show cause order naman ang in-issue sa gubernatorial candidate na si Davao de Oro, 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga dahil sa mga naging pahayag niya sa tatlong magkakahiwalay na pagtitipon. Ang videong ito na nakarating sa COMELEC kuha umano sa Bulawan Festival noong March 8. Ginugunita rin noon ang International Women's Day. Ang mga lalaki, maayo kayo na. Kamu bang mga babae, maayo pa po o mas maayo pa mo sa mga lalaki? O na yung mga pangutana nga gikinahanglan tubagon ninyo. Nga naman, moingon dayon mo, kaming mga babae, equal me sa mga lalaki. Di na tinuod karon kay kasagaran sa babae, mupili na asa man ko sa ilalom o sa taas pa ko. Binanggit din sa show cause order ang pahayag ni Gonzaga sa isang kandidato sa pagka-board member sa hiwalay na pagtitipon. Pero sultihan to mo, si 14 anyos na byuda, sigurado ko na pilot na lang iya. Sokol magagagaway din eh. Sa isang kampanya, may ganito naman siyang sinabi. Paulian tagahala, bikangkang na. Ayon sa COMELEC Task Force SAFE, posibleng paglabag ang mga yan sa resolusyon ng Komisyon Laban sa Diskriminasyon at sa Fair Campaigning Guidelines. Partikular dyan ang probisyon sa discrimination against women at gender-based harassment. 3 araw ang ibinigay kay Gonzaga para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Hiningan namin ng reaksyon si Gonzaga pero wala pa siyang tugon. Pag-aaralan naman ng COMELEC ang paliwanag ng congressional candidate sa Pasig City na si Attorney Christian Sia, kaugnay ng pahayag niya sa single mothers. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, pwedeng sumiping ho sa akin. Paliwanag ni Sia, hindi naka-discriminate o naka-harass ng babaeng solo parents ang pahayag niya. Hindi rin daw nawalan ang solo parents ng fundamental human rights at freedom. Maaring magaspang daw ang dating ng kanyang pananalita pero bahagi raw ito ng kanyang freedom of speech o kalayaang magpahayag. Aminado ang COMELEC na hindi nila mababantayan ang lahat ng ito kaya nagpasalamat sila sa mga nagpo-post ng video ng mga kandidato online. Ayaw natin sa mga ganyang klase na pag-uugali. 44,000 po ang kandidato natin and therefore hindi po namin kaya i-monitor lahat. Pero naandyan po lahat ng sambayanan para i-monitor yan. Nanunood po kami. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.